Hello pong muli mga katambay. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating lahat mga katambay. Kamusta po ang lahat? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para magkomento po sa inyo sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentohan na natin agad. Ito pong ating Vice President. Alam naman po natin ang ating Vice President, lalo po pagdating sa issue ng kanyang opisina, ay napakabilis po nitong tumugon. Lalo na't sumagot mga katambay. Kaya ito po, nalintikan na po mga katambay. Sinabi na po ng ating Vice President, opisina po ng Office of the Vice President na talagang pinasinungalingan po ng opisina po ng Vice President yung mga sinabi po ng Secretary po ng DSWD na si Rex Gatchalian. At sinasabi po, talagang walang katotohanan po mga katambay na sinasabi niyang natutugunan po lahat ng inire-referral ng Office of the Vice President. Ito po, pakinggan po natin mga katambay at komentuhan po natin. Inaccurate at misleading. Ito ang tugon ng Office of the Vice President sa mga pahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na tinutugunan nila ang lahat ng referrals ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Inisa-isa ni OVP Director for Operations Norman Baloro ang mga pagkakataon kung kailan ang mga referral ng OVP sa DSWD ay decline o hindi na aksyonan. Gaya ng request na matulungan ng isang grupo ng mga individual na naapektuhan ng African Swine Flu virus ang kanilang kabuhayan. Aniya na deny ang kanilang request dahil hindi umano gumagawa ng mass payout ang ahensya. Gayunman nakarating sa kanilang kaalaman na naisa sa katuparan naman ang ganitong hakbang sa ibang lugar kasama ang mga politiko. Dagdag pa rito, may malinaw na ebidensya mula sa iba't ibang satellite office ng OVP na ang ilang nirefer na OVP ay hindi pinansin ng iba't ibang regional office ng DSWD. Sa budget hearing sa Senado noong Lunes, sinabi ni Secretary Gatchalian na tinanggap ng ahensya ang lahat ng referral mula sa OVP. Katunayan may mga katibayan sila na magpapakita na nagpapasalamat ang OVP sa mga napagbigyang referral. Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the Office of the Vice President. Ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw namin nila, malugod namin tinatanggap. Jed Neresina, UNTV News. Ayan mga katambay, nakita niyo po, sino po ang paniniwalaan po ng taong bayan? Tayo po mga katambay, mga kababayan ko. Paniniwalaan po ba natin ang Secretary ng DSWD na si Rex Gatchalian? Yung po sinasabi po, di ba? Yung mga inire-referral ng opisina ng Vice President ay natutugunan po sa ibang lugar ng DSWD na kasama ang mga politiko, mga katambay. Tapos sasabihin po ng isang Secretary Gatchalian nung nakaraang pahayag niya na hindi po nagagamit at hindi nagpapagamit po ang DSWD sa mga politiko. Di po ba? Kaya nga po sinabi natin dyan, no? Nakikita po ng mga Pilipino. Lagi pong kasama ng speaker. Di ba? Ang DSWD sa pagtugon po, lalo po dun sa sinasabing meron na po tayong bansa na ayuda nation. Puro ayuda po. Di po ba? Kaya po dito, basag na basag po ngayon kayo. DSWD, lalo po sa panguna po ng Secretary Gatchalian. Bingo na naman po kayo. May mga hawak po na papel ang Office of the Vice President. Lalo-lalo po yung mga opisina po ng Office of the Vice President, yung mga satellite sa mga probinsya. Napakarami pong nire-referral po sa DSWD, lalo po sa mga region, di ba? Meron po kasing DSWD region po tayo Natatanggihan po ang mga nire-referral po ng opisina ng Vice President. Talagang pagdating po sa pagtugon dito po sa bagong Pilipinas nila, ay may kasama pa rin po pamumulitika ang pagtulong sa taong bayan. Pera po ng bayan, pera ng taxpayer, pero mga politiko, nasusunod at may kasama pa yatang pamumulitika, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Dito po sa nangyayari. Dahil ba isang Duterte, isang Vice President, na sa tingin po nila yata isang matinding kalaban nila sa kanilang ambisyon. Dahil nga yung sinasabi po, lagi ko sinasabi, ang sabi ng Vice President,
Pag ang kapangyarihan ay naibalik na po sa kanila, ayaw na po nila itong pawalan. Pilit silang gagawa ng paraan na manatili po sila sa kapangyarihan. Sinamahan pa nga ng Vice President na bonus, di po ba? Kayamanan at may kasama pa raw pong droga. Ayon po yan sa Vice President, mga katambay. Noong mga nakaraang pahayag niya. Kaya po nakakalungkot po, mga katambay. Ibahin po natin, di ba? Nakakalungkot lang po nangyayari sa ating gobyerno na ganito po ang nangyayari sa sistema po, lalo po sa pagtugon. Di ba? Hindi na nga natin matanggap yung ginagawang pagtugon ng gobyerno, lalo ang pamimigay at sobra-sobrang ayuda. Instead na turuan po sanang magtrabaho, bigyan ng mga trabaho ang ating mga kababayan. Umaasa na lang po sa ayuda. Di po ba? Meron nga po tayong subscribers. Natawa nga po si Kamanong. Natawa po ako na may sa kabila po nalungkot din po ako. Natawa ako tapos nalungkot po ako, mga kababayan. Bakit po? Ano po sabi ng ating isang subscribers? Doon daw po sa lugar nila o probinsya. Ang mga tao daw po doon. Ang hinahanap na lang yung kung saan po may ayuda. Yun na lang po ang ginagawa daw po ng mga kababayan niya. Nire-research, inaalam kung saan ang merong ayuda at doon po pupunta sila. Nakakalungkot po, di ba? Matatawa ka na lang. Solusyon ng gobyerno, ayuda. Tapos yung mga kababayan natin, para bang aping-ape? Para ba tayong hayok na hayok sa tulong na ibibigay nila? Di ba? Samantalang ang dapat naman po ibigay ay trabaho para po lahat ng mga Pilipino ay makakuha po at talagang lahat ay mabuhay nila, ang pamilya nila, hindi sa ayuda. Di ba? Kulang na kulang po sa trabaho ang ating bansa. Pero sa paggawa po ng pondo, budget, ng ayuda ng gobyerno, daan-daang bilyon, mga katambay, sa loob ng isang taon. Daan-daang bilyon na po pwede naman po sanang ito ay, sa simpleng pag-iisip, sa simpleng salita, maging trabaho na po sana yon. Yung laki na yon, daan-daang bilyon sa loob lang ng isang taon. Di ba? At marami po, at ito po pangmatagalang solusyon po sana ito, di ba? Dahil trabaho. Di po ba? Kaya lang, mas gusto po ng mga politiko natin, ayuda po. Ayuda. Dahil nga po, meron po di umano dyan. Korupsyon, mga katambay. Korupsyon. Nagtatanong lang po inyong katambay. Kaya po dito, na bingo po. Bumingo ang DSWD. Magmula po sa mga region na secretary nila hanggang sa pinaka-head nila na si Secretary Gatchalian. Bingo po sa Office of the Vice President. Vice President pa. Hindi mo mapatatahimik yan, lalo kung nasa tama yan. At hindi magsasalita ang opisina ng Vice President kung walang hawak na mga ebidensya yan. Ganyang katindi ang ating Vice President. Di po ba? Hindi nyo masusubukan yan. Yan, pagka bumuka ang bibig ng ating Vice President, may katotohanan yan dahil lagi siyang merong ebidensya. Ganyan ang tatak Duterte. Di ba? Hindi sila nagsasalita hanggang wala po silang proof. Di po ba? Kaya nga hirap na hirap niyong pabagsakin yan eh. Di ba? Dahil yung ginagawa niyo sa Vice President at sa pamilya Duterte, puro gawa-gawa lang. Gawa-gawa, tinatanim lang. Tanim para lang masira. Pero sa kabila nun, lalong minamahal, lalong pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino ang Vice President. Di po ba? Lalo dahil wala po nakikitang progresibo sa bagong Pilipinas nila. Nakita nyo naman po, ang bagong Pilipinas nila magtatatlong taon na. Ano po ang napapatunayan sa atin? Ano ang nakikita natin sa bagong Pilipinas nila? Mismong DSWD, di umano, ang lalaki ng inilalagay na pera dyan na may corruption daw po. Mga katambay, corruption din daw po. Yung nilalagay dyan, mga extraordinary daw po, mga katambay. Di po ba? Kaya nga po, tapos, nakikita rin po ng taong bayan kung paano po gamitin ng politiko ang DSWD, mga katambay. Kaya po dito sa nakikita po at komento ni Kamanong, bingo po ang secretary, mga katambay, Gatchalian, sa ating Vice President, Sara Duterte. At sino ang paniniwalaan ng Pilipino?
Vice President. Komento na inyong likod. Ang maniniwala na lang sa Secretary Gatchalian, syempre, yung mga nababayaran daw po. Yung mga sumusweldo daw po, katulad ng mga GCash daw po. Meron pa mga isimada daw po. Meron pa nga raw po mga abogado na nasusweldohan daw po, mga katambay. At yung mga analyst, meron daw po mga analyst. Swelduhan din daw po yata, mga katambay. Ganyan po. At sobra-sobra daw po. Napakarami na. At pansin din na inyong lingkod, si Kamanong. Napapansin ko rin po. Sobrang dami na po ngayon ang bumabatikos po sa pamilya Duterte. Lalo-lalo na po sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte. Sobra-sobra na po. Magmula po sa mga kaliwang grupo, mainstream media, social media, di ba? Ubod ng dami. Iilan-ilan na lang po ngayon. Iilan-ilan na lang po ang nagsasabi po ng totoo na naranasan po ng Pilipino katulad po ni Kamanong. Yung naranasan ni Kamanong na napaaganda nangyari sa Pilipinas, lalong-lalo na po siyempre sa lugar namin, sa barangay namin. Nalasap namin ang kapayapaan, katahimikan, lalo sa mga addictus. Di ba mga tambay? 6 na taon na naging mapayapa ang aming lugar. Di ba ba? At hindi nagmahal ang bigas ng sobrang mahal ng bigas. Di ba? At hindi po nagmahal ng sobra lahat. Kuryente, di ba? Tubig. Pati po ang mga toll gate natin ngayon. Ubod na ng mahal. Pati itlog. Mga tambay, itlog na lang. Sobrang mahal na. Mga tambay, pati panluto. Yung ginagamit nating gasol. Di ba? O silane. Ubod na rin ang mahal, mga tambay. Yan po ang legacy po yata ng bagong Pilipinas nila. Kaya po ito, huling-huli po, shoot sa banga na pasisinungalingan pa ng isang sekretary yata na hindi nagagamit ang ahensya ng DSWD at hindi magpapagamit sa mga politiko. Shoot sa banga. Wala nang maniniwala sa inyo, sekretary. Yung sinabi ni Kamanong, yun na lang ang maniniwala sa inyo. Pero ang majority ng mga Pilipino na nag-iisip at hindi na nagpapakabobo at hindi na nagpapakatanga sa mga politiko at sa mga sinasabing taong gobyerno, katulad po ninyo yata, Secretary Gatchalian, hindi nyo na po kayang bilugin ang ulo naming mga Pilipino pagdating sa bagay na yan. Lantara na po ngayon at talagang nakikita na po lahat ang galaw nyo. Meron na po tayong social media, may internet na po. Marami na pong Pilipino ang po pwede pong kuhanan lahat ng kilos nyo. Lalo pagka kayo ay nagagamit na ng mga politiko, yung sinasabi nga ng Vice President, sa ibang lugar, nagagampanan nyo, natutugunan nyo yung mga request ng opisina ng Vice President, lalo yung mga satellite, yung mga offices ng satellite ng Office of the Vice President, nare-reject yung kanyang referral, pero pag doon sa ibang lugar, kasama daw po ninyo ang mga politiko, nagagawa nyo, mga tambay. Kaya, sana, pag pinalad o manalo ang ating Vice President, marami po kayong babaguhin, Vice President Sara Duterte, na alam nyo po sa puso at isip nyo kung ano ang inyong babaguhin. Pero magbibigay lang po si Kamanong ng 2. Sana po yung mangyari din po. At maisip ng Vice President yung institusyon ng Kamara at Senado, unahin nyo pong buksan ang kanilang mga libro. Sana po, Vice President Sara Duterte. Nakikita po na inyong lingkod, komento po na inyong lingkod ni Kamanong, nahandyan po ang ugat ng napakalalaking sobra-sobra ring korupsyon. Sobra-sobra ring korupsyon, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, nagpapasalamat po at sa nanatili po at nanonood po, syempre po, ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po. At doon din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment, syempre po, at sa mga magsusubscribe pa, maraming salamat po mga kababayan ko, mga katambay. Sa muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.